Sometimes it's a bit dangerous na people would see you to be someone that's really talented in something or seemingly has the capacity to do something because they would rely so much on you. Now, okay lang po ito kung ang pag-rely sa tao na yun is something to do in a more practical way. So for example, sa bahay po namin, meron po talagang mga brothers na marunong magpalit ng nasirang gripo. Meron pong hindi marunong. So kanino kami tatakbo sa hindi marunong? Ayan, nagtuturoan na sila sa taas. So siyempre, akala niyo hindi ako marunong? Marunong po ako. Yung tatay ko po plumber. Kaya ako mismo nagko-correct. One time, may nasirang gripo. Sabi niya, wala na po talagang, may isang brother na nagsabi na sira po kasi ganito, ganyan, kailangan pong palitan. Ano nangyari? Hindi ko kailangang tingnan. Nabali yung ganito, ganyan. Tatanggalin mo lang yung extension nun. Tapos madidikit mo na. Maibabalik mo na. Bakit ko alam? Nagawa ko sa isang gripo. 4 po kasi yan na magkasunod doon sa laundry namin. Nagawa ko sa unang gripo. So, sa ikalawang gripo, alam ko kung anong gagawin. Hindi niya alam kung paano palitan. No. Now, it's okay to rely with those things in a practical way sa mga tao, no, na maganon. But may mga bagay na mas mahirap hanapan ng tulong. For example, you need a friend dahil kailangan mong maghanap ng advice kung anong gagawin mo sa problema mo ngayon. Or from time to time, we receive inquiry na, Father, may spiritual counseling ba kayo? No? So, and then they go. And then, ang problema po sa mga ganyan, na iniisip nila na ikaw yung nagpapagaling, na si Father Glenn ang nagpapagaling, na si Tita ang nagpapagaling. Hindi po. Ang role po natin bilang mga Kristiyano, particularly kung may spiritual problem, ay dalhin sila kay Kristo. Samahan sila papunta kay Kristo. Ang goal natin kapag nagbibigay tayo, for example, ng homily, na makilala niyo si Kristo. Dahil kapag nagsalita na si Kristo sa inyo, ang hope nun na makaranas kayo ng paggaling. Alam niyo po ba na sa exorcism, nagpapasalamat po ako. Bakit? Kasi last balita ko, may malapit na tayong exorcist. Hindi po ako yun. Yung parish priest po, you do your research. But yung parish priest po ng pinakamalapit nating kapitbahay, hindi, mali pala. So yung apparently dito sa BF Homes Mapayapa, yung parish priest nila nag-aaral na maging exorcist. So at least madali na lang kapag may, akala kasi nila dito, marami kami mga exorcist dito kasi St. Benedict, dadala ng medalyon, tapos merong exorcist po dito, hindi po parating magkasama yon. So, nagpapasalamat ako na kapitbahay lang natin, so pwede lang papuntahin doon. Siguro, I don't know, hindi ko pa po nakakausap yung pare. Pero at least malapit na tayo. Just in case, no, meron po kayong mga ganong concern. But even so, even sa exorcism, hindi si Father ang magpapagaling, magpapalayas ng demonyo. Tatawagin niya si Kristo, Panginoon, be present here, at ikaw ang magpalayas ng demonyo. So everyone can actually call on Jesus. So every time na may pinagdaraanan po tayo, sino po talaga ang tumutulong? Tayo ba o tumatawag tayo kay Kristo para matulungan sila ni Kristo? May kailangan po akong i-correct na isang brother. Kasi sasabihin nila, for example, na
Sige lang, basta ikwento mo lang lahat ang problema mo kay Father Glenn, magiging okay lahat. Hindi po ako ang Mesiyas. Hindi po ako itong nakapako sa krus. Hindi po ako ang tagapagligtas. Ang gagawin ko, ipapakilala ko kayo kay Kristo. Dahil siya po ang magpapagaling, hindi po ako. We cannot rely sa amin. Dahil hindi po kami ang magpapagaling. Si Kristo po. Ibig sabihin, lahat tayo ngayon, posible po tayo na tumawag kay Kristo para siya po ang magpapagaling. So sa mga pagkakataon na nahihirapan po kayo sa bahay ninyo, dahil hindi naman po ninyo 24/7 kami kasama, pwede na po kayo magdasal at sabihin, Panginoon, may problema po kami ngayon. Please be present sa aming pinagdaraanan at tulungan niyo po kami. Panginoon, ito yung mga giging prayer niyo when you pray over people na may sakit. Panginoon, kinikilala namin na nandito ka ngayon. Hipuin mo po ang aming kapatid upang gumaling. Ganun po dapat ang gagawin natin. Now, bakit po napakahalaga yun? Dahil sa ating pagbasa ngayon, narinig natin na yung babae na humihingi, desperate, na humihingi ng tulong. Nakita ni Jesus na sobrang laki ng kanyang pananampalataya. At dahil sa pananampalataya na yun, anong nangyari kay Kristo? No? Jesus was moved upang may gawin, upang pagalingin yung idinudulog ng babae na yun. At gumaling. Bakit? Dahil sa pananampalataya ng babae na yun. Kaya wag po ninyong i-underestimate yung inyong pananampalataya. Hindi po nangangahulugan na dali nyo kay Father para madasal niya. Ma-pray over. Now, kung hindi po sacramental ang prayer na yon at pray over lang po, ano pong mangyayari nun? Kung wala pong faith si Father, paano po yun magiging effective? Kung mas may faith kayo na magdasal. Walang kasiguraduhan na sila, Father, makakapagpagaling because of their faith. Now, sinasabi ko, I want to clarify, kapag hindi po ito sacramental, hindi po yung anointing of the sick. Yung, Father, sa likod, minsan sasabihin nyo, di ba, Father, pray over po ako. Naku, I would rather say na puntahan mo dito yung kilala mong malaki ang pananampalataya, ang dami nila dito. Hindi ko na lang papangalanan kasi magkakaroon tayo ng away at chismis. Bahala na kayo. No? Alamin ko sino dito ang mas may malaking pananampalataya kay Father Glenn. Doon kayo magpadasal sa kanya. Si Father Glenn, one time lang magdadasal sa inyo. Yun, gabi-gabi nagdadasal. May include pa kayo sa panalangin niya gabi-gabi. Mas effective pa yun. Dahil may value sa Diyos yung pananampalataya nung nagdadasal. Kinikilala ng Diyos ang isang pananampalataya na malalim. Hindi kinakailangan na ordained. Hindi kinakailangan na nakikita parate para pumunta doon sa Kanya at magpadasal. Dahil ang pamantayan ng Diyos ay iba. Naghahanap siya ng mga taong magdadasal para sa Kanyang mga pinili. So ang tanong ko po dito, lalo pa po yung may mga grupo. Hindi ko na po papangalanan yung grupo ninyo kasi baka, marami naman, hindi lang man isa.
Marami, iba-iba po kayo ng mga affiliation, iba-iba po kayo ng mga community. Ang tanong, sa mga gathering po ba ninyo, may pananampalataya bang mahahanap si Kristo para maipagdasal? Now, iisipin ninyo na, Father, alam naman na ng Diyos. Alam naman na ni Kristo. Of course, na nangangailangan itong babae na ito. And yes, kinikilala pa rin ni Kristo na na ma-express nung babae na yun ang kanyang pananampalataya. So have faith na yung panalangin po natin, pakikinggan ng Diyos dahil malalim po ang pananampalataya po ninyo. Pwede po bang mag-request? Dahil birthday ko naman ngayon. Now po, sa palagay po ninyo, malalim po yung pananampalataya ninyo. Baka po pwedeng pasama sa panalangin. Dahil ako po, madali po ako mawala ng pananampalataya minsan. Pari, madaling mawala ng pananampalataya. Sabi ko na sa inyo, hindi nyo ako kilala. Imagine, no? Sabi ko, Lord, ang pangit ng ugali ko. Kaya sabi ko, pwede nyo bang ituloy na po yung bagyo para wala ng klase ngayong araw? Yun ang prayer ko kanina. Can you imagine that? What an ugly prayer. Ang iba nagdadasal, sana hindi matuloy yung bagyo, sana hindi magkabaha. Tapos ako, dahil of my selfishness, ganun yung prayer ko. Can you imagine that? Magpapadasal pa kayo sa akin. Tapos pagpunta ko doon, kasi hindi na-cancel yung klase, tapos pagpunta ko doon, sabi, you are misinformed. Wala kang klase ng Wednesday. See? Nakakahiya. O, di ba po? So again, padasal tayo sa mga taong mas may malalalim na pananampalataya dahil sila ang mas naririnig. Sila ang mas sensitive. Sila ang mas malapit sa Diyos. Amen. Please all stand. Amen.